Hello guys! Ayan, papunta po tayo sa Dait, sa sentro ng Dait. Marami po tayong ganap for today. So ayan, pansinin niyo po dito sa video ay talagang napakapangit pa po ng road dito sa amin. So hindi pa siya okay, magbako-bako pa siya, as in talagang bako-bako. So medyo may semento naman siya ng konti, tapos rough road ulit, 'di ba? So alam mo na yung mga government natin, putol-putol yung mga ginagawang kalsada, ewan ko ba. So ayan, pansin nyo naman po sa video na talagang mabato yung daan namin. Ayan yung itsura ko, 'di ba? Para ako nakaduyan, nakasakay ako sa Ferris wheel. Kaya kami sa pag nababiyahe kami talagang naisip ko, paano kaya ako ngayon mabuntis, no? Tapos na silang magbuntis. Talagang makukunan ka pag ganito yung dadaanan nyo. And tada! So ayan, malapit na po kami kila nanay. Siguro mga nagbiyahe na kami ng 15 minutes maybe, hindi ko alam. Basta yun, medyo malaylayo din kasi yan. So ayan, yung napamakita yun, di mapapansin yung mga Kalaydi, maganda po yung view, fresh air, hindi gaya sa Manila, sa mga lungsod, sa Dait. Pag sa Dait ganoon din, sa Dait kasi marami na sasakyan, pollution, so hindi na tahimik. So hindi gaya dito sa amin kasi pa siya parang bukid pa. Kaya yan, yung hangin, yung view talagang napakatahimik. So ayan, dito na kami nagpa-parking. Ito lang yung aming parking lot sa may damo-damo. Ayan, baba na po ako. Still continue tayo sa video-video, diba? Ayun yung aking mga kapitbahay na may sinasabi hindi ko naman maintindihan at hindi ko talaga hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang sinabi nila. So ayun yung bahay nila nanay, bagong lipat lang sila dun. Ayan, hindi ko na makita sa video yung mga kapitbahay namin. So ayun yung video, yun yung bahay ni, bayan ang gulo ng video ko. So ayun yung bahay nila nanay. Yan, bagong lipat lamang sila. Ayan si tatay. Ayan yung mga mga aga-aga. So ayan si nanay sa loob, nananahi siya. Hindi niya alam na dumating na po kami. Kinapakaseryoso niyang manahe. So ayan, andyan na po tayo sa Dait. Malapit na tayo sa sentro ng Basod. Kaya naman ako ay nag-helmet na para hindi tayo mahuli ng police. Siguro mga nasa 30 minutes, hindi, 1 hour yung biyahe namin galing doon kanina sa pinakauna kong video hanggang dyan sa Dait. So mga nasa 1 hour din yung biyahe. Dito sa Dait, okay na dito yung kalsada, hindi gaya nung kanina, bako-bako. So ayan yung shoutout pala dun sa hiniraman namin ng motor. Thank you for para papahiram sa amin ng motor sa kapatid ng asawa ko. Kasi yung gamit namin kanina, diba sa video napansin nyo, hindi siya motor, howler siya. So ngayon, dyan sa video na yan, naka-helmet na ako is single motor na siya. Kasi nanghiram kami doon sa kapatid ng asawa ko. So ayan po, papasok na tayo ng sentro. Ayan, ito yung Basod. So yung papaliko na yan, yan yung Dait. Yan. Liko na tayo sa Dait. Magalaw din yung yung camera. Kung mapansin yung mga Kalaydi, magalaw yung camera kasi yung hulihan pala ng nagulong is parang magyawang-gewang na. So yan. Kasi medyo na din, luma na yung motor, so may mga diferensya na siya. Di ba mapapansin nyo, makunti lang naman yung sasakyan dito sa Dait. Hindi kayo dyan sa Maynila or sa mga ibang lungsod, di ba? Mapapansin nyo yung sasakyan, siksikan, ganyan. Pero dito, kunti pa lang naman yung mga sasakyan. Kaya hindi pa masyadong ma-pollution. So hindi pa masyadong madumi yung hangin. So ayan, dadaan kami dyan ng land bank kasi ako ng cash out sa 4-piece. Kasi diba? So nakalagay dun is hindi daw okay yung machine, so hindi kami nakapag cash out, kaya diretso kami dun sa isang land bank. So yung sa 4-piece kasi may ATM na sa 4-piece. Yung sa 4-piece para sana yun sa
mga ano, mga anak, yung mga gamit, diba? Pero minsan kasi pag may mga ano ka na, kailangan talagang pagkagastusan, minsan nagagamit mo na yung pera. So ayan, medyo malayo-layo yung isang land bank machine. Tapos di pa namin dyan sigurado kung okay ba yung machine na, yung isang machine na pupuntahan namin. So ayan, napakaganda na yung sikat ng araw, di ba, maaga pa niyan. Halos wala pang masyadong sasakyan. Maliwanag yung araw. So mas maganda yung hindi maulan, di ba? Kaya hindi masyadong maulan, hindi rin masyadong mainit. So yung tamang ano lang. Tamang panahon. So actually guys, wala palang isang side mirror yung motor na ginamit namin. Kaya nakakaano din baka mapansin ng pulis. So kasi bawal, 'di ba? Bawal yung isa lang yung side mirror. So, ayan po pala, napansin niyo 'di ba maraming payong, parang maraming tinda. So yan ay Friday kasi, kaya parang ano doon tawag doon, simba doon diyan sa lugar na yan. So marami nagtitinda kasi yung simbahan is talagang inaano rin ng tao, pinupuntahan kasi maano daw yung santo dyan, ay yung parang milagroso yung santo dyan. So yan, maraming tao sa gilid, pero pag hindi Friday wala naman po yan, yung mga tenda sa gilid ng kalsada. So yung mga pulis nandiyan nakabantay, so buti na lang hindi napansin yung ating side mirror na iisa lang. So yung may mga ganito ng bus dyan sa Dait. So may mga biyaheng Manila na. So mayroon sila dyan garahe. So pupunta ka lang ng Dait or kahit nga doon sa may mismo sa amin, sa may Taram is mayroon na mga bus. Kung gusto mo bumiyahe ng Manila, so andun na lang yung bus, hindi mo na kailangan pumunta dyan sa Dait. So napakasarap pagbiyahe pag ganyan ang panahon na hindi ka masyadong tapos hindi masyadong yung hangin, di ba? So yung kahit pala, ayan, nandiyan na pala kami sa land bank, waiting na ako yan. So marami palang pila yung isang machine ng land bank, kaya napakatagal kong naghintay. So ngalay na po ako niya kasi nakaupo ako sa motor. So nangangalay na talaga ako niya, gusto ko na bumaba, etc. Pero tinis ko na lang yung ngalay ko kasi nakakatamad din naman na kung ano na pang gagawin ko sa sarili ko, di ba? Ayan. So talaga masakit na yung puwet ko niya, yung likod ko. So sa wakas, nakakuha na po kami ng nakaka-shout na kami doon sa machine na yun. Nakuha na namin yung pera. So andyan kami sa lugar ng pagamutan. Plano ko sana magpatingin sa manggagamot, pero maraming pila, kaya nagdadalawa ako kung tutuloy ba ako o hindi na ako magpagamot kasi maraming ang pila. And hanggang 12 o'clock naman yung manggagamot dyan. So 11 na kami dumating, kaya 1 hour na lang. Parang hindi rin naman ako abutin ng manggagamot kasi marami pang nakapila. 1 hour na lang yung natitira. Kaya next time na lang. So ayan, finally makakapagpahinga na po kami. Andyan na kami sa bahay ng kapatid ko. So dyan muna kami papalipas ng oras, napapahinga kami, makikikain na rin. So yan, idlip, etc. Kung anong gusto namin gawin bago namin gawin ang lahat ng kailangan namin gawin. So buti na lang may bahay yung kapatid ko dyan sa Dait kasi kung wala ay hindi kami makakapagpahinga ng maayos. Parang tuloy-tuloy yung aming pagod. Ay yung aking anak na dalaga yung naka-block na sobrang artist. So nagbabakasyon siya dyan, medyo nagtutulong-tulong siya dun sa kapatid ko pang isa, para naman makapag siya ng gamit niya.
So alam mo naman, mahirap na tayo, wala tayong pambili ng gamit. So asa na ba ako niyan? Ay, andyan ako sa kapatid kong isa, yun yung makulit niyang panganay na anak. Binibiro ko siya sa video na yan. So sabi ko, may pulis, ayaw kami papasukin ng pulis kasi 'di ba may pulis yung t-shirt niya. So ito naman yung bahay ng isa kong kapatid. Ayan yung babae ko, may makikita ko sa video. Yun yung kapatid ko. Yung ibang bahay naman, yung kanina ibang bahay dun sa kapatid kong lalaki. At yun naman yung sa video ngayon is yun yan, sa kapatid kong babae yan. Dalawa yung anak niya, si Red at si Renz. Ito ay napakakulit na bata yung naka-blue na yan. Kaya pasara-pasarasa rin. So ayan, may inano lang ako sa kanya na may kukunin lang, may babayaran lang, daan-daan lang. So nakapagpahinga naman na kami doon sa kabila. So hindi na kami dito magtatagal. So ano lang namin yung importante. Ayan, usap-usap muna kami. Binibiro ko yung anak niya. So, ganyan, bago umalis, chika-chika. Siyempre, hindi naman pwedeng alis agad, diba? Pero rin naman kasi kami makapunta dyan kung may talagang may lang kami na importante bago kami pupunta ng dait. So, pag may time, kaya yan, pag nakapunta kami dyan, bibili na siya ng money. So, yun yung pambayad ko doon sa mic. Yung pakay ko dyan sa kanya. Yung pinaayos na mic ni Papa. So ayun, yung nasa katabi niya, sira na daw yun. So hindi na maayos yun. So ayan nga, ayan, napakaganda yung pagbaba ko pa lang ng motor. Yan yung nakita ko agad, no. Talagang di ko alam kung iniwan dyan or what. Pero maganda sa feelings na yun yung nakita mo, diba? Yung pagbaba pa lang ng motor. Kasi pupunta kami ng Kanore kung magbayad kami ng kuryente. Diba? Yan yung una naming ginawa. Kasi marami na dyan na gagawin namin ganap for today. Kasi diba malayo yung pinunta namin. So sulit-sulitin na yung mga kailangang gawin. So marami nakaparadang tricycle kasi marami nagbabayad ng kuryente. Kasi due date. Pag due date niya, dyan yung nag-iimpo kayo mga tao kasi minsan dyan pala nakakuha sila ng mga pambayad, diba? So ayan, papasok na tayo ng Kanore ko. Talagang balot na balot si ate, no? Parang hindi naiinitan, ha? Pero hindi siya itim kasi naka-stocking pa siya, naka-leggings. So ayun nga, napansin ko na maraming pila at marami pa kaming gagawin. So hindi na ako nagpila, so mamaya na lang. Babalik na lang ulit kami, di ba? Parang kanina din ang daming pila dun sa mga gamot. Dito sa Kanore ko ang dami din pila. Ay nako, Friday, parang oras ng pila, parang araw ng ng pila yung Friday. So ayan, balik na lang po kami mamaya. So ayan, napansin nyo, napakainit, talagang nangingitim na ako. Alam nyo pa yung suot ko dyan, wala akong jacket. Talagang nakita nyo sa video, di ba, yung kanina, yung sa unang video nakadress lang ako. So bahala na si Lord. Itip kong itim. Nakachange na pala ako ng damit. Naligo na pala ako dun sa bahay ng kapatid kong isa. So, pero maiksi pa rin yan. So, talagang mabibilad pa rin yung katawan ko sa init. So, ayan nga, malayo yung pinuntahan namin dyan. Saan ba kami papunta nyan? Sa BIR. Punta na kami ng BIR para makakuha ako ng TIN number kasi kailangan talaga nag-sign up sa Facebook. Kasi, diba, nag-ano din tayo, vlog, and then, nag-ano tayo sa reels para naman, diba, malay mo makaahon tayo sa hirap ng buhay dahil dito sa video. Kaya naman yung mga nakikinig, please support sa mga mahihirap. Kasi syempre, no, sino ba naman yung nakakaingit kayo makaano ka ng mga vlogger na tapos yung mayaman sila, sumisikat. Hindi ko naman talaga yung sumikat. Gusto ko lang naman talaga makaahon sa hirap ng buhay. Ikaw ba naman gusto maghirap? Ang daming bayarin. Sa masakit sa ulo. So, sana naman, ayan, parang yung papunta pa lang kami dyan, kukuha ako ng TIN number, ay parang nakaka-excite, na parang sa wakas, makakapag-sign up na ako, papasok na yung earnings, diba?
So medyo malayo, kahit nga malayo yung BIR, so kailangan talaga naming, kasi unang-unang punta ko dyan is na-reject kasi may kailangan silang papel na hindi ko dala. Kaya ito yung second time na babalik ako ng BIR. So medyo kinakabahan pa rin ako kasi baka may hanapin na naman silang papel, di ba? Ang layo-layo, di ba? Hindi naman kami mismo nakatira dyan sa Dait. So bumiyahe pa kami ng 1 oras, tapos yung daan hindi pa maganda. Tapos papunta pa dyan sa BIR, malayo pa, di ba? Ang daming sacrifice. So nakakatakot na baka hindi na naman, baka ma-reject na naman yung aking pagkuha ng TIN number. So buti na lang is wala masyado ditong sasakyan. So maano yung aming pagbiyahe, mabilis. So hindi, kasi di ba maraming sasakyan, nakakaano din yun nakakaabala. And napakaganda din naman ng panahon, kaya parang pinipil mo na lang yung pag-travel para hindi mo na inaano na malayo, di ba? Hindi ka nakakabagot kasi okay yung panahon, okay yung hangin, tapos yung view, di ba? Yung blue na parang blue talagang blue, blue yung langit, no? So talagang napakalayo din ng BIR. So ayan, medyo magalaw pa rin mga kalidilab yung aming pagbiyahe kasi nga yung motor nga, diba, yung sa hulihan niya ay gigewang-gewang. So pag sa ibang, diba, sa Manila or sa ibang pag mga ganyang diba, marami sasakyan, so hindi maganda tingnan, hindi magandang i-video kasi natatakpan na yung ganda ng view ng yung mga puno, diba, yung kasi sobrang daming sasakyan. Pero dyan sa hindi. So ayan na po, andito na po tayo sa wakas. Finally, nakarating na po kami ng BIR. So wala nang pila kasi anong oras na kami, hapon na kami pumunta, pero pag umaga maraming pila po yan, kaya nung unang punta ko dyan. So dire-diretso na ako sa loob kasi may complete papers na din naman ako, and alam ko na yung pupuntahan kung saan yung banda yung magpapasa ng papers. So yan, na-aircon na ako, lamig sa wakas, parang sarap sa pakiramdam. So yan, sinecheck na yung aking papel, and medyo kinakabahan ako kasi baka may kulang na naman. So finally, wala pong kulang. So counter 3 na daw po ako. Hi, thank you. Wala na pong kulang, parang may magkakaroon na tayo ng 10 number. So ayan, pila-pila tayo dito sa counter 3. So check natin ulit, sobrang kinakabahan ako. Check ulit itong aking papel kung kompleto kasi, di ba, mahirap na pagandong ka na sa counter tapos kulang pala. Double check na din natin kahit na check na nung isang babae, di ba, yung nag-check. So chinik ko pa rin. So, ayun nga pala, nakalis na kami doon sa BIR. So, success na po yung pagkuha ko ng TIN number. So, andito naman po tayo sa clinic ni Tejada. So, dito yung nagpapagamot yung aking asawa. So, dahil wala na siyang gamot, so bibili po kami ng gamot. So, hindi pa kami magpa-follow up check up. Bibili pa lang kami ng gamot. Pag naubos na yung gamot na binili niya is, saka ulit kami babalik dyan para mag-follow up check up. So, ito po yung Parisan. So, tapat po yan ng Tejada Clinic, Parisan. Kasi marami ding hindi nakakalam kung saan ba ang Tejada Clinic. So, nag-video ako dyan kung ano yung mga part na para malaman nila kung asan yung Tejada Clinic. Ayan.
Ito po yung itsura ng labas niya. Dito yung nag-aantay yung mga pasyente, yung mga kasama ng pasyente. May bata nga eh. May naunang pasyente o may bata. So ayun nga pala, nakakabili na kami ng gamot doon sa Dehada Clinic. So yan, nakapila na ako niyan sa Canoric. Ayan yung unang pila ko kanina, tapos yan papasok na ako niyan para sa loob. Pangalawang pila pala doon sa loob. So dahil due date na sa araw na yan, so maraming pila. So ayan, tingnan nyo naman po, ay napakarami pang bakanting upuan. Pila-pila tayo para tayo ay makabayad ng ating kuryente. So hindi lang naman kasi resibo ko na dalhin ko, marami rin kasi nagpabili. Hindi kasi ako nakabayad ng GCash kasi wala naman ang aking GCash. So napaka poor po natin. So buti na lang inuna ko yung yung mga kailangan gawin na iba kaysa dito sa pagbabayad ng kuryente, kasi kung inuna ko pala dito pagbayad ng kuryente, so hindi ko pa mayata magagawa yung mga ginawa ko kanina, yung pagdaan namin ng BIR, pagdaan namin sa Dehada Clinic, diba? Kasi dito din mahaba din ang pila. So ayan, finally pauwi na po kami niyan. Lahat na po ng ginawa namin for today is yung pagdaan namin pala dun sa mga gamot. Ang plano ko sana patingin, so hindi yun success. Tapos pero yung pagbili namin ng gamot and pagkuha ko ng TIN number ay success. So ayan, pauwi na po kami. So binibidyohan ko naman yung mga ginagawang kalsada dyan sa may dait, sa may basod. Kasi talagang pinapaganda na din yung kalsada dito sa Basod, dito sa Dait, sa mga coastal area. So diba po, wala kayong mapapansin na halos mga sasakyan. So napakaganda yung mga biyaheng ganito. Wala pollution. Minsan po pinakakaano kami mga jeep, mga truck. So nakakainis kasi ang dudumi ng mga ay itim yung usok ng nila, yung mga sasakyan na ganon. Yan, so nakaka-excite kung ano yung magiging final result nito mga ginagawang kalsada dito. So sana naman tumuloy-tuloy na hanggang doon sa lugar namin, kasi di ba yung napansin nyo kanina, bato-bato para prod pa yung daan namin doon sa doon sa lugar namin sa coastal area. So ayan, talagang napakalaki na po ng ginagawang kalsada dito sa may Basod. Ayan. So ayan, ini-enjoy ko yung aking ride. Yan. Pil na pil. Kasi diba, nakalagi ako naka-howler. So ayan, nakamotor na kami. So mas nararamdaman ko yung enjoy ng biyahe, yung hangin. Diba, enjoy. Parang may topak dyan, diba? Pero kinakabahan ako yan, baka mahulog yung cellphone, baka mahulog ako. Yan, diba? Ini-enjoy ko kasi baka syempre baka next time mag-hauler na magpadait, diba? Hiram lang kami ng motor para mas mabilis yung biyahe, pero matagal pa rin, diba? Matagal pa rin yung biyahe kasi maraming kaming ginawa at saka malayo din, diba? Parang back and forth is 2 hours, 1 hour papunta, 1 hour pabalik, so 2 hours. So parang pagod na siya niyan. Hindi na siya nag-i-enjoy. So ako na lang yung nag-i-enjoy. Yan. So hindi na ako naging masaya. Parang